Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1636, unti-unting nagpapakita ng kanilang talento. Napakaraming premyo. Naisip ng karamihan, nagbubuntong hininga. Ang mga nagreranggo sa nangungunang sampung ay makakakuha ng napakaraming bagay, lalo na ang pinakamahuhusay. Ipinakita ni Yan Feng kung gaano siya kalakas sa second round, kaya malamang na mauna siya. Si Ge Qingfeng at si Manan ay napakalakas din. Ang level 9 professor at ang mga propesor na nakasuot ng golden red robe ay bumalik sa kanilang mga upuan. Ang level 7 professor na naka-purple na damit ay nasa ere pa rin habang sinasabi niya, mayroon kang 8 oras para sa ikatlong round. Maaari kang mabaigo, ngunit sa 8 oras na iyon kailangan mong ipakita ang iyong pinakamahusay na sandata ng imperial. Sa pamamagitan nito, isasaalang-alang namin ang iyong pinakamahusay na sandata para sa pag-aranggo. 8 oras. Napakaraming oras nila. Ngayon, maaaring magsimula ang finals. Sabay na sabi ng 7 professor na naka-purple na damit. Ang daang natitirang kalahok ay agad na nagsunog ng kanilang mga kaldero pagkatapos nilang ipahayag ang pagsisimula. Phew! Huminga ng malalim si Molinzu. Lahat ng ginawa nila sa ngayon ay humantong sa sandaling ito. Ang kanyang kapalaran ay nakasalalay sa finals. Kahit na nagsimula na siyang mag-relax sa second round, nagsisimula na naman siyang kabahan. Magiging maayos din. Talagang may pagkakataon tayong mag-rank sa top 10. Malumanay na sabi ni Lin Feng. Tumanggo si Molinzu. Hindi magiging problema ang pagtapos sa nangungunang sampung, ngunit marahil hindi iyon sapat. Magsimula na tayo. Sa pagkakataong ito, naglabas si Molinzu ng isang itim na bakal na meteorite na mukhang hindi kapani-paniwalang siksik, mayroon din itong kulay pilak na balangkas. Naglabas si Sister Linzu ng meteorite, ang material na iyon ay napakatigas, kaya kakailanganin niya ng maraming oras upang masunog ito ng tama. Naisip ni Mo Qingying. Sa susunod na 8 oras, 3 beses lang niyang masusubukan ang material na iyon. Sumulyap si Mo Qingying kay Yan Feng, gumagamit siya ng pulang bato, ngunit hindi niya alam kung ano iyon. Kahit na hindi pa siya nagsisimulang gumawa ng armas, naiintindihan niya na ito ay isang uri ng apoy na material. Tama ang hula ni Mo Qingying. Ipinikit ni Molinzu ang kanyang mga mata at sinimulang kontrolin ang kanyang apoy gamit ang kanyang kaluluwa. Inabot siya ng 1 oras bago matuno ang meteorite. Pawis na siya at mukhang pagod na siya. Ipinikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata, kailangan lang niyang maghintay, at pagkatapos ay makakapagukit siya sa mga marka. Ginagamit ni Yan Feng ang 9-weapon transformation technique, at natapos na niya ang ikatlong pagbabago. Malamang magtatagumpay din siya sa pang-apat. Sabi ng isang malakas na cultivator mula sa Sword Mountain. Ang 9-weapon transformation technique ay maaaring mapabuti ang pangkalahatang antas ng mga materyales, ngunit higit sa lahat, pinapayagan nito ang isang cultivator na kontrolin ang proseso ng mas mahusay sa pamamagitan ng paggawa ng kanilang kaluluwa at ang armas na magkasama. Ang mga pagkakataon ng tagumpay ay lubhang tumaas habang ginagamit ang pamamaraang iyon. Sabi ng pinuno ng Yan Clan na masayang nakangiti. Ang 9-weapon transformation technique ay isang teknik na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa Yan Clan. Mayroon lamang silang bahagi ng mga sinaunang kasulatan, ngunit ito ay sapat na upang gawing ginto ang mga ordinaryong bato. May kasabihan sila sa angkan. Ang 9-weapon transformation technique ay maaaring maging dakilang emperador ang mga emperador. Sa katunayan, halos garantisadong si Yan Feng ang mauuna sa ranggo sa pagkakataong ito. Sabi ng isang cultivator mula sa Sword Mountain, nakangiti. Ipinagpatuloy ni Molinzu ang pagkontrol sa kanyang apoy, na wala pang pagkakamali sa ngayon. Ang embryo ng sandata ay lumitaw na, at ang balangkas ng isang sibat ay nabubuo. Isang sibat. Malamig na ngumiti ang mga miyembro ng Yan Clan. Wala silang maraming espasyo para magtrabaho, kaya mahirap magukit ng mga marka sa kanila, at ang mga sibat ay hindi rin itinuturing na mga espesyal na armas. Bukod, sa parehong antas, hindi naman sila mas mahusay kaysa sa iba pang mga armas. Malamang na isang masamang pagpipilian iyon sa kanilang bahagi. Sumuko na siya sa loob. Isip ng tiyuhin ni Molinzu, malamig na ngumiti. Nakakainis yung nagustuhan mo, nakakagulat, sibat lang ang ginagawa niya. Hindi siya makakarank sa top 10 yan. Sabi ng magiging guro ni Yan Feng na tumatawa. Sumimangot ang may gusto kina Lin Feng at Linzu. Nagulat din siya gaya ng iba nang makitang may hugis sibat ang embryo. Ang pagukit ng mga marka sa naturang sandata ay hindi magiging madali, lalo na kung paanong ang embryo ng sibat na ginagawa ni Molinzu ay mukhang mas komplikado kaysa sa isang ordinaryong sibat. Ito ay mas tumpak, at mas detalyado. Ang mga masters ng Goldfire Tower ay may lahat na nakaakit ng kanilang atensyon. Bukod sa mga naka-purple, isang master na naka-golden red robe ang nagbibigay pansin kay Molinzu, nagulat siya. Tumiti siya at naisip, sa wakas, makikita na natin ang kanyang tunay na lakas. Kanina pa niya binibigyang pansin si Lin Feng, ngunit nakita niya masyadong misteryoso si Lin Feng. Lin Feng, sabi ni Molinzu, idinilat ang kanyang mga mata. Biglang binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata, mukhang determinado siya. Biglang, pinalibutan siya ng nakakatakot na chi, kasama ng mga nakakasilaw na ilaw. Lumitaw ang Earth Abstruse Energies mula sa kanyang mga kamay nang magsimula siyang magukit ng mga marka. Marahas na yumanig ang paligid niya nang magsimulang lumitaw ang mga marka. Bukod sa Earth Abstruse Energy, gumamit din siya ng walang kamatayang Abstruse Energy para magukit.
Boom! Nanginginig ang mga kamay ni Linfang, at nagsimulang mag-intertwine ang mga marka. Empty space deployment spell. Maraming tao ang nakatingin kay Linfang ngayon. Nakapagtataka, siya ay inukit ang mga bakanteng marka ng pag-deploy ng espasyo. Slash, slash, slash. Si Linfang ay tila sumasayaw habang inukit niya ang marka. Parang mas mahirap ang marka, mas mabilis siyang kumilos. Bits. Ngayon ay lumitaw ang mga mapanirang enerhiya, at nagsimulang mag-intertwine ang maliliit na deployment spells. Napakabilis, ang mga spelling ng deployment ay pinagsama-sama. Iyan ay, si Mo Qingying ay namangha. Napakalakas ng deployment spells ni Linfang. Sumimangot ang mga tao mula sa Mo Clan at Yan Clan. Ang katulong ni Mo Linzu ay maaaring gumawa ng mga nakakatakot na deployment spell. Bumaba, kinamayan ni Linfang ang kanyang kamay at ang kanyang deployment mark ay bumagsak lahat sa embryo ng armas. Hindi pa rin sapat ang mga deployment mark na iyon. Sabi ng pinuno ng Yan Clan, malamig na nakangiti. Gayunpaman, pagkatapos niyang sabihin iyon, muling nakipagkamay si Linfang at nagpatuloy sa pagukit ng mga bakanteng marka sa pag-deploy ng espasyo. Hindi pa siya tapos. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1637, mga pagbabago. Nagulat ang pinuno ng Yan Clan, pagkatapos ay idinagdag niya. Kahit na maaari kang gumawa ng higit pang mga deployment spell, si Yanfang ay mauuna pa rin, o hindi bababa sa nangungunang tatlo, habang wala kang pagkakataon. Sa wakas ay napansin ng maraming tao si Linfang. Ngunit, nanatili siyang kalmado at walang pakialam. Napakabilis, si Linfang ay nagukit ng mas maraming deployment mark na bumagsak muli sa sandata. Kahit noon pa man, hindi pa rin tapos si Linfang, ipinagpatuloy niya muli ang pagukit ng mga marka. Nagsimulang tumibok ang puso ng maraming tao sa sandaling iyon. Si Mo Qingying ay nakatitig sa mga marka ni Linfang. Dahil ang embryo ng sibat na iyon ay napakakomplikado, kinailangan ni Linfang na magukit ng malawak na hanay ng mga marka ng pag-deploy, na naging sanhi ng mga bagay na masyadong komplikado at napakadaling magkamali. Gayunpaman, ginawa ni Linfang ang lahat ng hakbang-hakbang, nang hindi nagkakamali. Mo Xiao, noon, ang deployment spell na ipinakita mo sa akin ay kay Linfang. Tama ba ako? Tanong ni Mo Qingying, na parang kinakausap niya ang kanyang sarili, ngunit narinig pa rin siya ni Mo Xiao at nagsimulang manginig. Matagal nang gustong itanong ni Mo Qingying ang tanong na iyon, at ngayong tapos na siya sa paligsahan, wala siyang dahilan para hindi. Miss Qingying, ako lang. Yumuko si Mo Xiao. Gusto niyang magpaliwanag ngunit hindi siya pinansin ni Mo Qingying. Nakipagkamay siya at sinabing, hindi na kailangang magpaliwanag. Naunawaan na ngayon ni Mo Qingying na niloko siya ni Mo Xiao at nagsinungaling. Si Linfang ay hindi naramdaman ang pangangailangan na bigyang katwiran ang kanyang sarili o magpaliwanag ng anuman dahil hindi niya talaga pinapansin. Nakaramdam ng katawa-tawa at kaawa-awa si Mo Qingying ngayon. Sobrang tiwala niya sa sarili, kahit hanggang ngayon ay may bahagi sa kanya na nag-iisip na sumali si Linfang sa Mo Clan para lang sa kanya. Linzu, bakit mas magaling ka sa akin sa lahat ng bagay? Masyado ba akong tanga? Naisip ni Mo Qingying. Napansin kaagad ni Mo Linzu na si Linfang ay namumukod tangi habang si Mo Qingying ay palaging iniisip na siya ay ordinaryo. Hindi alam ni Mo Xiao kung ano ang iniisip ni Mo Qingying, masyado siyang nag-aalala sa kanyang kinabukasan. Ano kaya ang mangyayari sa kanya ngayon? Hehe, alam ko na, espesyal ang batang iyon. Hindi naman ako tanga sa pag-iisip na baka marank sa top 10 ang dalawang iyon. Sabi ng propesor na naka-purple na damit na nakapansin kay Linfang at Mo Linzu noon. Nakangiti siyang walang pakialam, ngunit malamig na umungol ang katabi niyang propesor at sinabing, napakalaki ba ng tiwala mo sa dalawang iyon? Sa pinakakaunti, hindi ko iniisip na masama sila. Sagot na professor. Ang Yan Clan at ang Mo Clan ay sumugal sa Mo Linzu at Yanfang na nakataya. Paano kung pastahan din tayo? Sabi ng magiging guro ni Yanfang, nakangiti sa malamig na paraan. Gumagamit si Yanfang ng 9-weapon transformation technique, kaya malamang na makagawa siya ng level 3 imperial weapon. Sa pag-iisip na iyon, paano makikipagkompetensya sa kanya sina Linfang at Mo Linzu? Ano ang gusto mong taya? Tanong nung isa, kung manalo si Yanfang, ipakita mo sa akin ang iyong teknik sa paggawa ng armas, kapag natalo siya, ipapakita ko sa iyo ang akin. Ano sa tingin mo? Sabi ng magiging guro ni Yanfang. Noon pa man ay gusto niyang malaman kung anong pamamaraan ang ginamit ng propesor. Nagulat ang professor. Tila, ang magiging guro ni Yanfang ay may malaking pananampalataya sa kanyang magiging estudyante. Pwede ko bang pag-isipan pa? Tanong ng propesor, nakangiting walang pakialam. Siyempre kaya mo, nakangiting sabi nung isa, alam niya ang iniisip ng ibang propesor. Gusto niyang makita kung hanggang saan napunta ang deployment mark technique ni Linfang. Ngayon ay mas binigyan niya ng pansin si Linfang. Si Linfang ay nag-uukit pa rin ng mga bakanteng marka ng espasyo, ang mga banal na marka sa sandata ay nagiging mas nakakasilaw. Nagukit siya ng isang mahusay na deployment spell gamit ang napakaraming maliliit na deployment spell. Habang ang mga maliliit na deployment spell ay perpekto para sa sandata. Naisip ng karamihan. Maraming tao ang nagtago ng kanilang tunay na kapangyarihan, ngunit si Linfang ang pinakamagaling sa ngayon. Kaya, anong masasabi mo? Tanong ng magiging guro ni Yanfang. Pinaikit ng propesor ang kanyang mga mata at tinitigan ang deployment mark ni Linfang.
Umiling siya at sinabing, sige, tinatanggap ko ang taya mo. Mabuti, ngunit huwag bumalik sa iyong salita ngayon. Sabi ng magiging guro ni Yanfang. Hindi ako nagsisinungaling. Sige, saksi ang lahat dito. Tumiti at tumanggo ang 5 pa. Haha, baka ang kampiyon ng tournament ay si Chang Tian. Sabi ng isa pa, napakalakas ni Hen Chang Tian. Kahit na siya ay nagtrabaho ng mag-isa, natapos na niya ang paggawa ng embryo at ngayon ay nag-uukit ng mga marka. Gumagawa siya ng isang malaking tore na 3 metro ang taas at ganap na gawa sa ginto. Kumbaga, ang pagukit ng mga marka ay tila hindi siya masyadong napagod, ngunit kailangan niyang magukit. Kung ang kanyang gininto ang tore ay may anumang espesyal na kapangyarihan, at kung nagawa niyang gumawa ng isang antas ng 3 tore, kung gayon ito ay mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga ordinaryong antas ng 3 imperial na armas. Kaya naman mataas ang tingin sa kanya ng propesor na iyon. Gumagawa si Ge Qingfang ng fan na naglalaman ng malamig na enerhiya. Si Simannan ay gumagawa ng isang pares ng naglalakihang pak. Ang sandata ni Yanfang ang pinakakaraniwan sa 4 na henyo, muli siyang gumagawa ng espada. Slash. Sa sandaling iyon, 2 oras na ang lumipas. Tila natapos na ni Linfang ang pagukit sa kanyang mga marka. Ang kanilang sandata ay isang embryo lamang, ngunit ang mga enerhiya nito ay nakakatakot. Ang deployment spell na iyon ay nakakatakot. Naisip ng karamihan sa pagkamangha. Parang hindi na magtatry ang dalawa sa pangalawang pagkakataon. Gumawa pa rin sila ng napakahusay na pagsisikap, hindi sila maaaring maglagay ng mas maraming enerhiya sa pangalawang sandata. Naisip ng karamihan. Boom! Isang nakakapasong apoy ang tumama sa entablado. Ang sword embryo ni Yanfang ay sumisipsip ng nakakatakot na dami ng apoy na iyon. Sa sandaling iyon, sinulyapan niya sina Linfang at Molinzu at sinabi sa malamig na paraan. Itinago mo ang iyong tunay na lakas, ngunit mukhang kailangan pa rin kitang biguan. Pang-4 na pagbabago. Dahil doon, muling nagbago ang hugis ng matangkad na pulang espada na embryo, ang apoy nito ay naging mas nakakatakot. Bumangon ka, sigaw ni Simannan sa sandaling iyon. Ang embryo ng kanyang mga pakpak ay nakakagulat na umangat sa hangin at nanginginig, may tinago rin siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1638, mga ulap ng armas. Ang mga pakpak na iyon ay tiyak na isang antas ng 3 imperial na armas at ang kalidad ay hindi mababa. Naisip ng lahat pagkatapos nilang makita ang embryo ng mga pakpak ni Simannan. Higit pa rito, magkasamang nagukit ng mga marka si Simannan at ang kanyang katulong. Gumagamit sila ng lakas ng uri ng hangin upang magukit ng mga marka at ang kanilang enerhiya ay patuloy na tumataas. Ang tagahanga ni Ge Qingfang ay isang ice fan na naglalabas ng hamog na nagyelo na magpapalamig sa likod ng sinuman. Hindi mo kaya. Sabi ng isang binata habang pinapalibutan siya ng ice energies. Hindi lang siya, ang kanyang kaldero ay nagsimulang magyelo, ang kanyang apoy ay kumukupas. Tahimik na bumalik ang kanyang katulong. Iyon ay, hindi nakaimik ang karamihan. Hindi nila kayang salakayin ng iba, ngunit hindi sinasadya ni Ge Qingfang, sadyang napakalawak ng kanyang lakas. Mukhang nahihiya ang isang propesor na naka-purple na damit. Nabasag ng binata ang yelo, at bukod sa nanginginig, mukhang galit na galit. Napakahirap na makapasok sa finals, at ngayon ay matatanggol na siya ng ganoon. May oras ka pa, pumunta sa ibang lugar at ipagpatuloy ang paggawa ng iyong armas. Sa anumang kaso, sa iyong lakas, hindi ka sana nasa top 10. Marami ka pang kailangang pagbutihin. Sabi ng isa sa mga professor na naka-purple. Ibinaba ng binata ang ulo at nanatiling tahimik. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang kaldero. Ayaw na niyang gumawa ng armas. Masyado siyang nabalisa, at alam niyang hindi niya kayang makipagkompetensya sa mga taong iyon. Ang panonood ng malapitan ay hindi rin masama. Sa sandaling iyon, napuno ng mga gininto ang ilaw ang entablado habang ang tore ni Hen Chang Tian ay umabot sa mga ulap, ang enerhiya nito ay umaapi sa lahat. Iyon ay isang antas ng 3 imperial na sandata. Sino ang makakatalo sa kanya? Naisip ng karamihan. Mark, paikliin. Sigaw muli ni Linfang. Sa isang iglap, ang mga nakakasilaw na liwanag ay lumitaw mula sa kanyang mga marka habang sila ay magkakaugnay. Martilyo. Sigaw ni Linfang. Agad, ibinato ni Molinzu ang martilyo kay Linfang. Iginalaw niya ang kanyang kamay at hinawakan iyon nang hindi man lang tumitingin. Pagkatapos ay sinimulan niyang amartilyo ang sandata ng walang humpay. Iyan na ba ang huling bersyon? Naisip ng karamihan. Ang mga enerhiya ay sumasabog na, kaya't gaano ito kalakas. Walang makakasigurado. Ang deployment spell na iyon ay tiyak na makakagawa ng level 3 Imperial Weapon, at ito ay magiging isang malakas na sandata kung ganoon, ngunit sapat na ba ito? Bulong ng magiging guro ni Yanfang. Tumiti ang ibang propesor na naka-purple na damit at sinabing, mukhang nagsisimula ka ng magsisi. Hindi pa tapos ang torneo, kaya huwag kang masyadong magsaya. Ang sibat na iyon ay mahusay, at ang deployment spell ay sumasabog, ang mga materyales ay ang pinakamahusay, at sa wakas, ako ay sigurado na ito ay maaaring pumatay sa mababang antas ng mga emperador. Sa kabuuan, walang ginagawa si Yanfeng na hindi nila magagawa. Sabi ng guro na mataas ang tingin kina Linfang at Molinzu. Mukha siyang kalmado sa labas, pero sa loob, kinakabahan siya.
Ang sandata ni Lin Fang at Mo Linzu ay sobrang komplikado, ang deployment spell ni Lin Fang ay talagang napaka-komplikado. Kung gumawa sila ng espada, natapos na ito ngayon. Haha, mabibigo ka agad. Sabi ng magiging guro ni Yan Fang, nakangiti ng buong puso. Pakiramdam niya ay nanalo na siya sa taya. Sa sandaling iyon, muling iminulat ni Yan Fang ang kanyang mga mata, nag-aapoy ang mga ito. Maging ang kanyang dugo ay nagsimulang kumulo at umaatungal. Ito ang kapangyarihan ng aking dugo. Sabi ni Yan Fang. Biglang umagos ang dugo sa katawan niya. Ang embryo ng kanyang sandata ay nagsimulang manginig ng marahas, kahit na naglalabas ng mga tunog ng pagsipol. 9 Weapon Transformation Technique, ikalimang pagbabago ng dugo. Iniluwa ni Yan Fang ang kanyang dugo sa sandata, pinadilim ito sa madilim na pulang lilim. Tumayo ang pinuno ng Yan Clan. Malapit nang lumitaw ang kampyon. Mabilis pagkatapos, napalibutan siya ng ulap ng mga pulang kulay. Ang espada ay namumuo, at ang pulang kulay ay nagiging pulang ulap ng sandata. Weapon Cloud. Kinilig ang karamihan. Gagawa ba si Yan Fang ng level 4 na Imperial Weapon? Pero kaya niya. Hindi nakakagulat na pumili siya ng isang espada. Naisip ng ilang tao. Hindi katakataka na ang Yan Clan ay napakasigurado na si Yan Fang ay mananalo, alam nilang makakagawa siya ng level 4 na Imperial Weapon. Haha, brother, tiyak na makukuha ko ang iyong diskarte ngayon. Nakangiting sabi ng magiging guro ni Yan Fang. Alam na niya na kayang gumawa ng level 4 na Imperial Weapon si Yan Fang. Mukhang nataranta ang katabi niyang professor. Baka nagkamali talaga siya. Si Lin Fang at Mo Linzu ay isang mahusay na koponan, ngunit hindi niya alam na makakagawa si Yan Fang ng antas 4 na imperial na armas. Umikit siya at sinabi, hindi pa tapos ang tournament, tingnan natin. Sige, maghihintay kami hanggang sa matapos ang tournament. Masayang ngumiti ang magiging guro ni Yan Fang. Obo. Napansin ni Mo Linzu ang ulap ng sandata ni Yan Fang at mukhang galit siya. Nagsimula siyang magpakawalan ng mas maraming apoy. Huwag kang mag-alala Mo Linzu, pagkatapos ng tournament, aalagaan kita ng mabuti. Mayabang na sabi ni Yan Fang. Dumudugo ang bibig ni Mo Linzu habang kinakagat niya ang kanyang labi, ngunit nagpatuloy siya sa pagpapakawalan ng mas maraming apoy. Gawin mo ang iyong makakaya at ipaubaya sa akin ang natitira. Sabi ni Lin Fang kay Mo Linzu sa mahinahong paraan. Tumanggo si Mo Linzu at tumingin sa sandata. Nararamdaman niya ang kumpiyansa ni Lin Fang, na nagparamdam din sa kanya ng mas kumpiyansa. Biglang huminto si Lin Fang at pagkatapos ay naglabas ng nakakatakot na lakas. Inilagay niya ang kanyang mga daliri sa sandata at nagpatuloy sa pagukit ng higit pang mga deployment mark. Nag-uukit na naman siya ng marka. Sumimangot ang karamihan. Hindi pa siya tapos. Ang lakas ng loob. Gumagawa siya ng double embryo at gumagamit ng 2 deployment spell. Naisip ng guro na mataas ang tingin kay Lin Fang. Nagkaroon na naman siya ng pag-asa. Sa pagkakataong ito, hindi na mabilis na inukit ni Lin Fang ang mga marka. Hindi rin siya gumamit ng walang kamatayang lakas, sa halip ay mapatla sila at misteryoso, walang nakakaalam kung anong uri ng marka ang kanyang inukit. Ang lakas ba ng hangin o ilusyon? Naisip ng propesor na nakasuot ng gintong damit. Ang deployment spells ng batang iyon ay hindi kapani-paniwala, na lumampas sa lahat ng kanilang inaasahan. Ano man ang resulta ng paligsahan, gusto niyang anyayahan si Lin Fang na sumama sa kanya sa Goldfire Tower. Kahit na hindi siya gumawa ng mga armas, ang kanyang deployment spells ay kapaki-pakinabang. Lumitaw ang sibat ng hindi maliwanag habang ang mga ilaw at matutulis na enerhiya ay gamulong sa mga alon. Isang malakas na bagyo rin ang nabuo. Weapon Cloud. Ang mga tao ay namangha. Lumikha sina Lin Fang at Mo Linzu ng 2 embryo at lumitaw ang isang Weapon Cloud. Gotcha. Isang pagsabog ang tumunog sa tabi Fang. Ang mga mukha ni Namulay at Muyu ay itim matapos sumabog ang kanilang kaldero. Tapos na ang tournament para sa kanila. Pareho silang nagtaas ng ulo at nakita ang ulap ng sandata ni Lin Fang at Mo Linzu. Galit na galit sila, mas mahusay ba sila Lin Fang at Mo Linzu kaysa sa kanila? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1639, kapanganakan ng isang imperial. Si Mulay at Muyu ay natalo, at ang kanilang ama, ang tiyuhin ni Mo Linzu, ay mukhang galit na galit. Nasira ang kanyang mga pangarap, hindi nabubuhayin ng angkan ang kanyang mga anak pagkatapos nito. Lalo na pagkatapos na ipakita ni Lin Fang at Mo Linzu ang weapon cloud na iyon. Pakiramdam niya ay sobrang init ng pisngi niya. Lahat ng tao mula sa Muklan ay nakatingin sa si Mulay at Muyu ay hindi sapat na matatag. Paano sila magiging malakas sa ganoong paraan? Sabi ng pinuno ng Muklan na walang pakialam. Ang tiyuhin ni Mo Linzu ay natakot at galit na galit. Guro, may mga rate ng tagumpay para sa mga bagay na ito, ang mga taong gumagawa ng mga armas ay hindi maaaring magtatagumpay sa lahat ng pagkakataon. Mayroong daan-daang mga koponan, at ang ilang mga tao ay nabigo, ito ay normal lamang. Hindi lang sina Mulay at Muyu ang nabigo. At saka, wala masyadong tao sa klan na kasing galing ni Muyu at Mulay. Patawarin mo sila. Hindi naman sila masama sa paggawa ng mga armas at hindi rin problema ang pagbagsak. Ang problema ay naimpluwensyahan sila mula sa pagkakita sa ulap ng sandata ni Linzu. Siyempre, oras lang ang makakapagsabi kung paano sila mag-evolve. Sabi ng pinuno ng Muklan na walang pakialam.
Kung matatalo ni Mo Linzu si Yanfeng, ano ang gagawin ng Muklan? Naisip ng tiyuhin ni Mo Linzu. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Kailangan bang isuko ng Muklan si Mo Linzu? Kung natalo ni Mo Linzu at Linfeng si Yanfeng, kailangan nilang mag-rank sa top 3. Kung iyon ang kaso, kailangan silang protektahan ng Goldfire Tower, kahit na magbago ang isip ng Muklan. Imposible, kahit na may weapon cloud hindi sila mananalo. Naisip ng tiyuhin ni Mo Linzu. Iba't iba ang iniisip ng lahat. Halimbawa, biglang gamaan ang pakiramdam ng guro na mataas ang tingin kina Linfeng at Mo Linzu. Bamulong pa siya. Weapon cloud, haha, pwede silang manalo. Sinulyapan niya ang magiging guro ni Yanfeng na nasa tabi niya. Pareho silang nag-iisip kung sino ang mananalo. Nalampasan ni Linfeng ang lahat ng kanilang inaasahan. Mukhang nabalisa si Yanfeng, ngunit agad siyang huminga ng malalim at sinubukang pigilan ang sarili. Nagluwa siya ng mas maraming dugo, na naging dahilan upang maging mas pula ang kanyang espada. Mukhang mas makapal din ang ulap niya. Boom! Sa sandaling iyon, sinimulan na ni Heng Changtian ang pagmartilyo ng kanyang tore. Tumitaw din ang isang ulap ng sandata, ngunit sa parehong oras ay tila hindi ito nagkukondense. Si Changtian ay maaaring gumawa ng antas 3 imperial na armas sa kanyang sarili, sayang lang at wala siyang assistant na makakatulong sa kanya sa deployment spells. Naisip ng mga miyembro ng Goldfire Tower. Sa deployment spells ni Linfeng, maaaring gumawa si Heng Changtian ng nakakatakot na sandata. Maganda ang tournament na ito, napakaraming henyo sa pagkakataong ito. Isip ng level 9 professor, nakangiti. Kahit na maraming tao ang nabigo, marami rin ang namumukuntangi. Humigit kumulang 20 koponan ang maaaring gumawa ng antas na 3 imperial na armas. Ang mga sandata ni Heng Changtian, Ge Qingfeng, si Manan at Yanfeng ay magkakaroon ng lakas sa tuktok ng ikatlong antas, si Yanfeng ay maaaring gumawa pa ng ika-4 na antas ng imperial na sandata. Kahanga-hanga rin sina Mo Linzu at Linfeng, lumitaw ang isang ulap na nangangahulugan na maaari rin silang magtagumpay sa paggawa ng isang antas na pang-imperial na armas. Kung mataas ang tingin mo sa isang tao, gawin mo ang lahat para mapanatili sila. Sabi ng cultivator na nakasuot ng gintong purple na damit, nakangiti pa rin. Sa ngayon, malamang na napansin mo na ang isang tao na gusto mong i-recruit. Ang maliit na batang lalaki na may kamanghamanghang deployment spells ay kawili-wili. Ang babaeng tinutulungan niya ay kawili-wili, ngunit ang kanyang apoy ay masyadong mahina, gayunpaman, kung siya ay pinalaki ng maayos, maaari siyang maging malakas. Sabi ng taong mataas ang tingin kay Linfeng. Sinabi niya iyon dahil natatakot siyang mapili sila ng mga katabi niya. Masyado kang nagiging enthusiastic. Ang ganda talaga ng deployment spells niya, pero tumutulong lang siya. Maaaring hindi siya interesado sa paggawa ng mga armas. Sa tingin ko mas magaling si Yanfeng. Siya ay agresibo at mayabang, ngunit siya ay bata pa. Gusto ko ang style niya. Sabi ng professor na nakasuot ng golden red na damit, nakangiti. Ano naman sayo? Tanong ng propesor sa mga damit na kulay ginto lilang hanggang sa huli. Iyang isa, sabi ng professor sabay turo sa isang binata. Nanatili siyang kalmado sa buong panahon na para bang walang kinalaman sa kanya ang labas ng mundo. Haha, napansin ko rin siya. Hindi naman talaga siya masama. Siya ay bata pa at walang mga hindi kapani-paniwalang diskarte, ngunit maaari siyang gumawa ng antas ng 2 armas at hindi nanganganib na gumawa ng isang antas ng 3 imperial na armas. Makangiting sabi ng professor na nakasuot ng golden purple na damit. Ang bentahe ng finals ay nakakatuon sila sa ilang tao, kahit na hindi nanalo ang mga taong iyon. Sa sandaling iyon, tapos na si Linfeng sa pagukit ng mga marka, at ang kanilang sandata ay napapalibutan ng mga cyan lights. Walang makapagsasabi kung ano ang inukit ni Linfeng. Muling inilagay ni Linfeng ang embryo ng sandata sa kaldero at ipinagpatuloy ang pagmartilyo nito ng marahas. Halos tapos na si Yanfeng, halos nabura ng kanyang pulang ulap ang buong kalangitan. 7 beses na niyang isinakripisyo ang sarili niyang dugo, at ngayon ay parang pagod na siya. Ang kanyang chi ay nagsimulang magmukhang mahina. Ngunit anuman ang mangyari, kailangan niyang talunin sina Mo Linzu at Linfeng. Malapit nang matapos, kung magtagumpay si Yanfeng, walang makakatalo sa kanya. Tumayo ang pinuno ng Yan Clan, tinitingnan ang sandata ni Yanfeng. Marami pang miyembro mula sa Yan Clan ang tumayo. Nakita na nila si Yanfeng na naging kampyon. Hinawakan ni Yanfeng ang espada gamit ang 2 kamay, pagkatapos ay naging pula ang kanyang mga kamay habang ang kanyang dugo ay tumagos sa espada. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng 9 beses, habang ang kanyang espada ay patuloy na sumipol. Pumunta ka, galit na galit niyang sigaw. Ang kanyang espada ay tumagos sa kalangitan, ang pulang ulap ay ganap na sinipsip ng espada. Ito ay isang tagumpay. Tuwang-tuwa ang mga miyembro ng Yan Clan. Mo Linzu. Tumingon si Yanfeng kina Mo Linzu at Linfeng. Hindi mo maaaring istorbohin ang ibang tao. Sigaw ng guro na mataas ang tingin kina Linfeng at Mo Linzu. Sa ngayon, ay isang mahalagang sandali para sa kanila. Si Yanfeng ay mukhang masama ang loob, ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at nakita niya na ito ay isang level 7 professor na nagpagalit sa kanya. Naalala niya ang kanyang chi, tahimik na inaalala ang taong iyon noong lumakas siya. Hehe, nagiging intense na. Sabi ng magiging guro ni Yanfeng, nakangiting walang pakialam. Sa tingin ko ay ibibigay mo sa akin ang iyong diskarte. Emph.
Malamig na daing ng isa. Nagtagumpay din sina Hen Changtian at Ge Qingfang. Hindi nila nagawang gumawa ng level 4 na Imperial Weapon, ngunit ang level 3 Imperial Weapon ay medyo maganda pa rin. Si Lin Fang at Mo Linzu lang ang may pagkakataong talunin si Yan Feng ngayon. Naisip ng karamihan. Si Mo Linzu ay basang-basa sa pawis, mukha siyang pagod. Tinutulungan siya ni Lin Fang na kontrolin ang apoy ngayon. May 3 sa mga clone ni Lin Fang sa paligid ng kaldero, tumutulong. Ang kanilang ulap ay hindi kasing lawak ng kay Yan Feng, kaya kahit na nagawa nilang gumawa ng isang antas 4 na imperial na sandata, maaaring hindi pa rin ito kasing husay ng kay Yan Feng. Naisip ng karamihan. Ang ulap ng sandata ni Lin Feng at Mo Linzu ay medyo maliit at kulay cyan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1640, Pagraranggo. Nagtagumpay din si Sima Nan, sumipol ang kanyang mga pakpak sa lakas. Gamit ang mga pakpak na iyon, ang mga cultivator ay maaaring maglakbay sa hindi kapani-paniwalang bilis, hindi pa banggitin ng kanilang mga depensa ay magiging kahanga-hanga din. Ang mga ito ay isa ring antas ng ikatlong imperial na sandata. Sa 4 na henyo, si Yan Feng lang ang nakagawa ng level 4 na imperial weapon. Napaka-espesyal ng 9-weapon transformation technique ni Yan Feng, at marahil ang tanging dahilan kung bakit siya nagtagumpay. Mukhang napagdesisyonan na ang kampyon. Naisip ng karamihan. Hindi pa rin mukhang kahanga-hanga ang weapon cloud ni Lin Feng at Mo Linzu. Maaari pa ring mag-rank sina Lin Feng at Mo Linzu sa top 3 kung nagawa nilang gumawa ng level 4 na Imperial Weapon. Naisip ng karamihan. 4 na oras na ang lumipas, ibig sabihin ay mayroon pa silang 4 na oras para magtrabaho. Inakala ni Qingying na sapat na ang 8 oras upang makagawa ng 3 o higit pang armas, ngunit tila imposibleng gumawa lamang ng 2 armas sa loob ng 8 oras. Binabati ko kayo, sabi ng isang malakas na cultivator mula sa Sword Mountain sa pinuno ng Yan Clan. Naramdaman na nila na nanalo si Yan Feng. Kehe, alam namin na mangyayari ito. Kailanman ay hindi kami binaygo ni Yan Feng. Masayang sabi ng leader ng Yan Clan. Hindi ko akalain na ang kampyon ay si Yan Feng, kahit ako ay nagulat. Sabi ng magiging guro ni Yan Feng. Kahit ganyan ang pagsasalita niya, halatang hindi niya sinasadya. Alam ng mga kasamahan niya kung anong klaseng tao talaga siya. Hindi pa tapos ang paligsahan, kaya huwag masyadong mabilis magsalita. Sabi ng taong mataas ang tingin kay Lin Feng. Hindi ako makapaghintay upang makita kung anong uri ng armas ang gagawin niya. Sabi ng magiging guro ni Yan Feng, malamig na ngumiti. Tumingin siya kina Lin Feng at Mo Linzu. Sa wakas, tinatapos na nila ang sibat, at kung magtagumpay sila, maaari silang magkaroon ng isang antas ng 4 na sandata. Tapos baka pumangalawa pa sila. Linzu, simulan natin ang bahagi ng condensation. Sabi ni Lin Feng. Tumanggo si Mo Linzu, ang sibat ay napapaligiran na ng mga mapanirang enerhiya na dumadaloy sa langit. Sa wakas, umikot ang sibat sa langit. Ginawa nila ito ay isang antas ng 4 na imperial na armas. Napatingin ang karamihan sa sandata. Ito ay naiiba sa sandata ni Yan Feng, ito ay isang maputlang-puting sibat. Pangalawa sila. Nakapagtataka, sina Yan Feng at Mo Linzu, na nasa gitna ng Muklan at Yan Clans Taya, ay nasa una at pangalawa. Naisip ng karamihan. Nang matapos ang 4 na henyo at sina Lin Feng at Mo Linzu, lumingon ang mga tao sa iba. Lumipas ang oras, at marami sa kanila ang nakatapos ng kanilang mga armas, ngunit karamihan sa kanila ay gumawa lamang ng antas ng 2 armas. Sa ngayon, kilala na ang unang 5 nanalo. Kung hindi mali ang karamihan, ang listahan ng rangkang ay ang koponan ni Yan Feng, pagkatapos ay ang koponan ni Mo Linzu, pagkatapos ay si Hen Changtian, pagkatapos ay si Ge Qingfeng, at pagkatapos ay si Sima Nan. Siyempre, ang mga pinaka-naiinip ay ang mga miyembro ng Yan Clan. Natitiyak nilang sa kanila ang apoy ng ahas na may 9 na ulo. Linzu, handa ka na bang sumali sa aking angkan? Tanong ni Yan Feng, nakangiting walang pakialam. Sumulyap si Mo Linzu sa kanya at malamig na ngumiti. Nanaginip ka pa rin. Kehe, may kasunduan ng mga clan natin at hindi mo pwedeng tutulan. Subukan mo kung maglakas loob ka, sabi ni Yan Feng, sumulyap sa mga angkan. Alam niya na dahil pumangalawa si Mo Linzu, maaaring may ilang ideya ang Muklan, kaya kailangan nilang bigyan ng kaunting pressure. Maraming miyembro ng Muklan ang may halong damdamin. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Hindi sila maaaring sumalungat sa kasunduan, at pagkatapos sumali sa Goldfire Tower, susubukan ni Yan Feng na makaganti sa kanila. Sumulyap si Lin Feng kay Yan Feng at kumunot ang noo. Nakita niyang katawa-tawa si Yan Feng habang walang pakialam na sinabi niya. Yan Feng, kailan ka pa naging referee para sa tournament? Ha? Sumulyap si Yan Feng kay Lin Feng at kumunot ang noo. Hindi ko pa sinabi yun. Dahil wala pa, bakit mo kinukonsider ang sarili mo bilang champion ng tournament? Ang mga propesor ng Goldfire Tower ay wala pang sinabi tungkol sa rangkang. Sabi ni Lin Feng sa kalmado at tahimik na paraan. Nagulat si Yan Feng, ngunit ngumiti siya kay Lin Feng at sinabing. Sa tingin mo ba ay mas mataas ang kalidad ng iyong sandata kaysa sa akin? Siyempre, sabi ni Lin Feng. Tumiti si Yan Feng. Natuwa siya, kaya sumagot siya. Gusto ko ang sense of humor mo. Titingnan natin. Matigas na sabi ni Lin Feng. Kumislap ang mga mata ni Linzu habang nakatingin kay Lin Feng.
Sa totoo lang, hindi niya alam kung gaano kalakas ang kanilang sandata. Hindi niya alam kung ito ay mas mahusay kaysa sa sandata ni Yanfeng, ngunit tila may tiwala si Linfeng. Talagang confident ang lalaking yun, iniisip ko kung bakit. Sabi ng magiging guro ni Yanfeng, nakangiti sa malamig na paraan. Lumipas ang ilang oras at sa wakas, natapos na ang 8 oras. Maraming tao ang mukhang masaya, habang ang ilan ay mukhang desperado. Sabay-sabay na naglakad ang 7 professors na naka-purple na damit. Kinailangan nilang pag-usapan ang rangkang. Kung hindi sila napagkasunduan sa isang bagay, ang propesor sa gininto ang purple na damit ay gaganap bilang isang referee. Lahat, hayaan mo akong sabihin sa iyo kung ano ang iniisip ko. Dapat siya ang pang-10, pumayag ka ba? Sabi ng isa sa mga professor, sabay turo sa isang binata na nakaitim na damit. Tumango naman ang 6 na iba bilang pagsang-ayon. Sige, kaya pumayag kami. Sabi ng professor. Pagkatapos, ngumiti siya sa binata at sinabi, binabati ko ang ika-10 sa pwesto. Maaari kang gumawa ng 3 hakbang pasulong. Salamat, mga master. Sabi ng binata na tumango. Nakaranggo siya sa ika-10, ang galing.